Breaking news, US at Pilipinas, mas lalo pang pag-iigtingin ang bilateral na cooperation nito dahil sa pagiging agresibo ng mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. minamadali na ang pagbangon muli ng Marawi. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Hilonggo. Please subscribe and like and share. Sina Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo at ang US Secretary, muling pinapatibay nito ang matatag na bilateral na relasyon sa pagitan ng Maynila at Washington. Isang linggo lamang matapos magbahagi ang Pilipino diplomat ng isang frank-candid exchange sa kanyang Chinese counterpart. Muling iginiit ni Manalo sa interes ng blinking the Philippines na protektahan ang soberanya at jurisdiction nito habang pinapanatili ang kapayapaan at seguridad na itinataguyod ang mga alituntunin na nakabatay sa internasyonal na kaayusan. Ang US ay isang kaalyado ng bansang Pilipinas na handang tumulong umano ito dahil sa panggigipit ng mga Tsino sa atin mga teritoryo. Ang US ay nangako ng bakal na pangako sa bansang Pilipinas na handang tumulong umano ito kapag iginibit ng China na agawin ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Tutulong ang bansang US kapag ginigipit na ang bansang Pilipinas. At hindi lang po yan, maraming kalyado ang bansang Pilipinas na handang tumulong umano ito kapag nangyari ang panggigipit ng mga Tsino. At ayon pa nga umano, galit na galit ang bansang China sa mga kalyadong bansa ng Pilipinas, lalo na sa Amerika, dahil kapag nandito ang presensya ng warship ng Amerika sa West Philippine Sea, hindi makagalaw mga barko ng China at hindi ito makapangharas sa mga barko ng Pilipinas, lalo na sa ating mga mangingisdang Pilipino, dahil takot din umano ang bansang China. Pilipinas lang naman ang kayang sitay na China at harasin ang mga barko nito, pero pag malakas na bansa ay takot din ito ang bansang China. Binigyan din umano ng dalawang bansa ang kahalaga ng bukas ng linya ng komunikasyon at dialogo sa ibang partido. Samantala, sa payag ng US State Department spokesperson Matthew Miller, sinabi na Blinken at Manalo na tinalakay ni Blinken at Manalo ang pagpapalakas ng kooperasyon ng Pilipinas at US itong 2024. Yan din umano ni Blinken ang bakal na pangako ng Washington sa Maynila sa ilalim ng kanilang Mutual Defense Treaty na nangangailangan ng dalawang bansa na tumulong sa isa't isa sakaling magkaroon ng armadong pag-atake ng isang dayuhan kapangyarihan. Ang dialogong ito ay dumating lamang isang linggo matapos magkaroon ng sariling tawag sa telepono sina Manalo at Chinese Foreign Ministry Wang Yi kasunod ng sunod-sunod na pagsalakay at panggigipit ng China sa West Philippine Sea nitong nakaraang buwan. At ayon pa nga umano sa bansang China, mas lalo pa nitong igigiit na kanila umano mga teritoryo ang inukuha umano ng bansang Pilipinas. At alam naman natin, napakalayo sa Hainan ang sinasabi ng China na kanila umano ito teritoryo. Subalit napakalapit lang ito sa Palawan. Paano masasabi na bansang China na kanila umano ito teritoryo? Dahil ilang milya lamang ang layo nito mula sa Palawan. At ayon pa nga umano, ang mga pangaras at paghaharang ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas ay naglagay sa panganib sa mga tripulante na sakay ng barko ng Pilipinas, lalo na ang pagpaputok ng water cannon na maraming napinsala, lalo na ang barko ng Pilipinas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, nagkasundo umano ang dalawang diplomat sa kalagayan ng dialogo sa pagtugon sa mga isyu ng dalawang bansa. Ngunit binalaan ni Wang ang Pilipinas na kumilos umano na pag-iingat na nagsasabing nasa sangang daan na ngayoy bilateral ties dahil sa pagbabago sa patakaran at posisyon ng Maynila. Grabe talaga ito ang bansang China. Wala naman umano ginagawa tayong mga Pilipino, lalo na ang ating Philippine Coast Guard. Ito lamang ay naghahatid ng mga supply sa Ayungin Shoal para sa ating mga sundalo na nakatalaga sa BRP Sierra Madre.
Grabe talaga ito ang bansang China. Sila pa ngayon ang may ganang magbanta. Samantala tayo naman ang hinaharas. Tayo ay nananahimik lamang habang dumadaan ito sa West Philippine Sea. Samantala sila ay agresibo. Sila namang harang sa mga barko ng Pilipinas. At ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, mas lalo pa ngayon palalakasin ng bansang US at Pilipinas ang paggawa ng mga EDCA site, lalo na sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Kaya minamadali na ngayon ang pagtayo ng mga EDCA site dahil sa ngayon, hindi pa rin talaga tumitigil ang bansang China. Ikaw kababayan, ano kaya ang makukomento mo dito sa mga narinig mo? Sa iba pang mga balita, nananawagan umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mga hakbang upang mapabilis sa pagbangon ng Marawi City. Ayon sa Presidential Communication Office, nito lamang Sabado, naglabas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng Administrative Order na number 14 na nagpapatibay ng mga pagsisikap sa pagbawi at pagbangon, tatag at rehabilitasyon sa Marawi City. Libo-libo umano mga residente ang naapektuhan noong gulo sa umalis ng Marawi para sa kanilang kaligtasan, at mga panahon ding iyon ay nagdeklara ang Pangulong Duterte ng martial law sa buong Mindanao. At ayon pa nga umano, sumiklab ang gulo sa Marawi noong May 23, 2017. Pagkaraan ng 154 araw, matinding labanan sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at ng Maute. Ayon pa nga umano, ang nasabing EO ay nilagdaan ni Executive Secretary Lucas Bersamin noong December 22. Nagpabilis din sa mga tungkulin ng mga ahensya ng gobyerno upang mapabilis ang pagpapatupad ng mga programa sa Marawi City at iba pang mga apektadong lugar. Inutusan din ang Task Force Bangon Marawi na wakasan ang operasyon nito noong December 31, 2023. At ayon pa nga umano, nananawagan din umano ang EO sa DTI na magbigay ng kapaligiran kaaya-aya sa muling pagbuhay ng mga aktibidad sa negosyo at kabuhayan ng ating mga kababayan sa Marawi. At ayon naman sa ating mahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nilikha noong 2017 na namamahala sa pangangasiwa sa pag-unlad at pagkumpleto ng ilang programa at aktibidad sa ilalim ng Bangon Marawi Comprehensive Rehabilitation at Recovery Program. Gayunpaman, habang pinangasiwaan ng TFBM ang mga aktibidad, ang ahensya ng gobyerno pa rin ay nagsasagawa ng mga proyekto. Ayon pa nga dito, inutusan din umano ng Task Force Bangon Marawi na ibalik ang natitirang balance ng Task Force Bangon Marawi Trust Fund sa Office of the President na nilikha ang nasabing pondo noong Abril 13, 2018 sa pamamagitan ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng dalawang tanggapan. Bakit sabi ng iba ay wala umano ginagawa ang ating mahal na Pangulo? So ayan po mga kababayan, muling pababangunin ng ating mahal na Pangulo ang Marawi at ang buong Pilipinas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? Hanggang dito na lang ang latest video natin. Maraming salamat po.